Magandang hapon po, isang pinagpalang araw sa bawat isa sa atin. So tatapusin po natin yung topic natin nitong mga nakaraan, yung they knew the Bible but God left. No, maaring alam natin ang Biblia pero hindi ito yung kumbaga hindi ito yung magiging dahilan na may alam ka sa Bible kaya mag-stay ang Lord. May magagawa pa rin tayo na dahilan para mailayo natin ang presensya ng Diyos sa atin. So, check natin para hindi po natin gawin yung mga dahilan na to. Okay po, number 22, judge others harshly, ignored personal repentance. Matthew chapter 7, verse 3. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Verse 4, how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, and all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Okay, ito po ay isang ugali ng Pariseyo, no? So, Pharisees know the word but never pleases God. Maaring marami kang alam sa Biblia pero hindi yun yung makakapag-please kay Lord, yung marami kang alam. No, ang makaka-please sa Kanya yung mga bagay na alam mo at ginagawa mo. Amen po. Ayan, so pag sinabi po kasing gina-judge po natin ang isang tao, ibig sabihin, di ba sa isang husgado, ibig sabihin na himay-himay mo yung ginawa niya kumbaga na forensic mo, na hanap mo yung dahilan, may ebidensya ka, may mga bagay kang pinangahawakan, ibig pong sabihin ay pinag-aralan mo kung bakit ka nanghuhusga kasi may ginawa kang study sa kanya. No, yun yung sa totoong husgado. Finorensic, inaral, inimbestigahan. Pero po kasi iba yung proseso na ginagawa nung judgment na ginagawa natin eh. Yung pagkatingin mo pa lang, ginajudge na natin, no? Ngayon po, ito po, bakit tayo nagbibigay ng sentensya, no? Bakit tayo nagbibigay ng sentensya sa kapwa natin nang hindi pa naman natin alam yung konteksto? Bakit po tayo nagbibigay ng sentensya sa ating kapwa nang hindi pa naman natin nahihimay-himay? Hindi tayo yung judge, hindi tayo yung hukom. So, bakit ka nagbibigay ng sentensya? Maaring, kasi syempre, nagbibigay ka ng sentensya sa kanya kasi alam mo, aware ka na may nilabag po siya. Kumbaga, nababasa mo sa Bible, ginawa niya to, ginawa niyan. And yet, yung binabasa natin ay hindi natin nai-apply sa sarili natin. Hindi natin mai-correct yung sarili natin. Ibang tao yung kino-correct natin. Sabi niya, yung kapwa mo, nakita mo lang may konting puwing. Pero tayong nagko-correct, tayong nagja-judge, nakikita pala, meron pala tayong malaking beam sa mata, no? So, i-check po natin to. Hindi po gusto ng Panginoon yung gantong pag-uugali kasi sabi niya nga, alam natin yung Bible pero pwede tayong iwan ng Lord kung ganto po tayo sa ating kapwa. Amen po. Ngayon po mga kapatid, minsan nakikinig tayo ng sermon, sasabihin natin, uy, yung sermon na yon, sigurado ako tinamaan siya doon. Yung sermon na yun para sa kanya, halimbawa sa camping, no? O kaya yung kada linggo, sasabihin natin na yung sermon na yun para sa kanya. Bakit ka nakikinig ng sermon na para sa kanya? Di ba po? So, dapat yung sermon na yun para sa'yo, hindi para sa kanya. So, hinuhusgahan na natin. Ngayon, may nakalagay po dito sa verse na to, sabi niya, you hypocrite. First, take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. So, alam nyo po, yung term po dito na hypocrite is mapagpanggap sa version na, totoong version niya, sa original na language niya is mapagpanggap or dissembler. Dissembler is a person who hides their true feelings, intentions,
or beliefs, often by pretending to have different ones or by being deceptive and hypocritical. It refers to someone who is so insincere. Kala mo minsan i-correct mo pero yung pala hindi ka sincere doon, no? Andun lang yung judgment. Gusto lang nating i-manipulate yung tao. Sabi ng Panginoon, woe to Pharisees. Ayaw ng Panginoon nung malinis ka sa labas pero ang dumi mo sa loob. Sabi niya yung Pariseyo po kasi, di ba ho, ang Pariseyo po is alam na alam po ang Bible. Pinalaki po sila na nag-aaral ng Biblia and yet hindi po napi-please ang Lord sa kanila. Kaya sabi niya, kahabag-habag kayong mga Pariseyo. Bakit po? Kasi sabi niya, tinatanggal niya yung alitap-tap doon sa inumin nyo, pero yung iniinom nyo may kamelyo pala. So, ano po mga kapatid, ang ibig sabihin, huwag tayong manghusga. Baguhin muna natin, naalala ko po yung sinasabi ni Pastor Boy noong unang panahon, mga 2005, no? Sabi niya gano'n, magbago muna me, bago magbago you. No? Wag mo i-require yung kapwa mong magbago. I-require mo muna yung sarili mo na magbago. Baguhin muna natin yung sarili natin bago natin ipilit yung kapwa natin na magbago. Amen po. So, bahala po si Lord. Ang andun tayo, mag-remind tayo sa mga kapatiran natin, pero don't judge. Ano po? Wag po tayong manghuhusga, tapos yung i-correct natin sa kanila, hindi natin ma-correct sa sarili natin. So, sabi mo, hindi ka marunong maglinis. Maglinis ka. Ikaw mismo, hindi ka pala marunong maglinis at ayaw mo maglinis. So, hindi maganda. No? Napakababaw na example po nito, pero yun po, hindi tayo pwedeng, sabi niya dito, ulitin ko sa binasa po natin, why do you look at the speck of your sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Tingnan po muna natin ang ating mga sarili bago tayo tumingin sa kamalian po ng kapwa natin. Number 23, sabi niya, close their ears, and repeatedly ignored God's voice. Ito po yung maring nabasa, narinig nila ang Word of God, and yet, they are repeatingly, no, paulit-ulit na ini-ignore yung narinig, yung nabasa. Kaya ano po nangyari? Lumalayo po ang Lord. Yan, Zechariah chapter 7, verse 11, but they refused to pay attention stubbornly, and they turned their backs and covered their ears. Verse 12, they made their hearts as hard as flint, and would not listen to the law or to the words that the Lord Almighty had sent by His Spirit to the earlier prophets. So the Lord Almighty was very angry. So, kung makikita po natin dito sa verse na to, sabi niya ganon, so the Lord Almighty was very angry. So, hindi lang iniwan, hindi lang nag-left the group si Lord, no? Sobrang galit. Doon sa version niya kasi, kung babasahin niyo yung original version, ang nakalagay po talaga doon is yung wrath, yung burst ng outrage ng Panginoon. Ibig sabihin na displease ang Panginoon doon sa attitude ng mga tao na yung instruction ng Lord na paulit-ulit niyang ini-instruct sa mga tao, pero sinasarahan ng mga tao yung tenga nila doon sa instruction na yon, hindi nakikinig. So, ano nangyari? Na-provoke ang Panginoon na magalit ng sobra. No, nagkaroon ng sabi niya dito, burst out in rage. Hindi siya ordinaryong galit lang. Bakit? Ganun po kahalaga ang salita ng Diyos, ganun kahalaga ang salita niya, ang instruction niya na hindi po natin dapat ito i-ignore. Amen po. So, kaya po umaalis ang Holy Spirit kasi po nagigrieve po siya. So, napoprovoke si Lord magalit. Ikaw ba naman po, di ba? Kahit sino naman, kahit hindi man tayo nga Diyos, nagagalit tayo na hindi man lang tayo pakinggan ng pinagsasabihan natin. Halimbawa, may problema siya na ganito. Alam mo yung solusyon at gusto mong ibahagi sa kanya yung solusyon. At alam mo na pag yun ang ginawa niya ay somehow or maayos ang sitwasyon niya. And yet, sa kabila ng 10 ulit mo na binigay yung instruction sa kanya na ganito ang gawin mo, gagawin pa rin niya yung sarili ang instruction, magbubulag-bulagan, magpipikit-pikitan, magbibingi-bingihan,
At sa bandang huli po, pag napahamak, ay di ba nakakainis. So, ang Lord pa po kaya, no, nagbibigay siya ng instruction sa kanyang mga anak, pero kung sasarahan natin yung tenga natin dun sa mga instruction na to, kumbaga magbibingi-bingihan tayo, ay sigurado po na magigrieve ang Holy Spirit at iiwanan po tayo ng Panginoon. Hindi lang iiwanan, ang sabi po dito sa verse na binasa natin, ay andun po yung mapoprovoke natin ng Panginoon na magalit. No? Nagbigay ka ng instruction, gagawin mo pa rin yung sarili mong gusto. Oh. So, nakakagalit naman po talaga, no? Kasi bakit? Ang tigas ng ulo eh. Di ba po? So, parang ano yan eh, yung tumingin ka sa salamin, nakita mo dun sa salamin na may mali dun sa mukha mo, may mali dun sa ayos mo, no? And yet, imbis na tanggalin mo yung mali dun sa mukha mo, babasagin mo yung salamin para hindi mo makita, or ipipikit mo yung mata mo para hindi mo makita yung mali. So, parang ganun po yon. Hindi, pag nakita mong may mali, ayusin natin, di ba po, para mas maging kaaya-aya. Wag po tayong matigas ang ulo para hindi po natin napoprovoke ang Panginoon na magalit at nang sa ganon, hindi tayo iwan ng kanyang presensya, hindi po natin magigrieve ang espiritu ng ating Diyos. Amen po. No? Syempre, expect mo bang matutuwa si Lord pag naging, ano po tayo, no, masuwayin, pag naging, alam yun, yung tinitake for granted mo yung instruction niya, hindi po matutuwa ang Panginoon, kundi iiwanan niya ang mga gantong klaseng tao at the same time, magagalit pa siya. Di ba po? Magkukos ito ng galit. Galit ang Diyos, magiging galit ang Diyos sa atin kung ganito tayo na nagbibingi-bingihan sa instruction niya. Amen po. Sobra pong essential ng pagsama po ng Diyos sa ating mga buhay. No, hindi imposible na mabuhay ng normal ang isang tao na iniwan ng Panginoon. Without His presence, there will be no counsel. Ibig sabihin, pag walang counsel, parang ano mangyayari? Walang wisdom. Wala kang naririnig na instruction sa Panginoon. Kasi iniwan ka na ng presensya niya, so wala nang magbibigay ng instruction, wala nang wisdom. Pag walang wisdom, wala nang understanding, wala nang knowledge, no? Walang knowledge, walang power. 'Di ba? Sabi ni Ernie Baron sa mga nabuhay nung unang panahon. So, nakalagay din po doon sa Job, sa Book of Job na pag tayo po ay medyo napalayo, or hindi naman medyo, napalayo sa Panginoon, there will be no light, di ba? Kasi po si Lord po siya po yung ating light. Pag walang light, walang vision, madilim eh. Amen po, ang Diyos po ang source ng light natin. Kaya kung mapoprovoke natin ang Lord na magalit at iwan tayo ng presensya ng Panginoon, magiging madilim. No? There will be no light. Pag walang light, walang vision. Pag wala pong vision, ano pong mangyayari? Walang direksyon. Pag walang direksyon, siyempre, ano yan eh, madilim nga, nangangapa ka sa buhay mo. No, napakahirap. Try to imagine, nung unang panahon, pag sa probinsya, di ba patay sindi po ang ilaw. Maglalakad ka ang dilim-dilim, wala pang cellphone nung unang panahon eh. Pag nag-brown out po nung unang panahon, kala mo naman, napakatanda na nung unang panahon, ano? Pag nag-brown out nung unang panahon, ang unang mong hahanapin, posporo at kandila sa mga nabuhay dyan nung mga 80s, pinanganak ng 80s, 90s. Di ba, wala pang phone noon eh, isisindi mo, hindi, walang ganon. So, kakapa-kapa, kaya nga dapat alam mo kung saan mo nilagay yung kandila. Kasi po, pag walang ilaw, napakadilim, walang direction, walang vision, di ba, nakablock yung vision mo, wala kang patutunguhan. Pag na-provoke po natin ang Panginoon na mapalayo or magalit, ay tayo po ang kawawa. Magiging walang direksyon. At syempre, pag walang direksyon, parang kakapa-kapa, di ba? Walang peace. No, hindi ka sure, baka mamaya natisod ka dyan, andun yung kaba, walang rest, walang pahinga. Pag ang presensya ng Diyos ay na-provoke natin na magalit at umalis, yes, nagbabasa ka ng Bible, pero hindi mo sinasabuhay ang mga ito, mapoprovoke mo siya. Sabi po ng Zechariah, basahin ko po ulit, no? Sabi niya dito, they made their hearts as hard as flint and would not listen to the law or to the words that the Lord Almighty had sent by His Spirit through the earlier prophets. So the Lord Almighty was very angry. So galit ang Panginoon. Amen po. At pag na-provoke natin siya magalit, syempre magigrieve natin siya, iwan tayo, walang vision, walang direction,
walang hope, walang kapayapaan, walang counsel mula sa Panginoon, naghihingi ka ng sagot dun sa problema mo, hingi ka ng rema, wala. Hindi tayo, para tayong parang magiging hopeless, no? Ang buhay na malayo sa presensya ng Panginoon. So, nagbabasa tayo ng Bible pero may magagawa tayo pa rin para mapalayo mo ang presensya ng Diyos. So, kaya po natin ito inaaral ay para hindi natin magawa, no? Na mapalayo ang presence ng Lord sa ating mga buhay. Kasi po, mahirap ang malayo ang Panginoon, ang presensya ng Panginoon. Job 22:21, submit to God and be at peace with Him. In this way, prosperity will come to you. Be at peace with Him. Huwag natin ginagalit ng Lord, no? Accept instruction from His mouth and lay up His word in your heart. Accept instruction from His mouth. Yung Bible po na mga binabasa natin, that is the living word. Kumbaga, buhay ang salita na yan. Galing yan mismo sa bibig ng Panginoon, instruction. Pero yun nga po, kung tayo ay magbibingi-bingihan at magiging paulit-ulit, ay mapoprovoke natin ang Panginoon na magalit at lumayo. Kung gusto naman nating maging prosperous, sabi po dito, accept instruction from His mouth and lay up His words in your heart. Yan, isaksak natin sa puso natin. Matanggapin natin, no? Pag may correction, magpa-correct tayo. Amen, wala naman pong taong hindi nagkakamali. Lahat po ay kailangan po natin ng magko-correct. So, ang pinaka-the best dyan, yung Word of God po. Amen po. Number 24, chose religion over relationship. Replace intimacy with routine. Okay, Isaiah 29:1. Woe to you, Ariel, the city where David settled. Add year to year and let your cycle of festivals go on. Okay, yung Ariel, no, hindi yan yung panlaba. Yung Ariel po, ito po ay symbolic name for Jerusalem. No, ito yung tinutukoy po ng Lord na pwede tayong iwan ng Lord, pwede nating maitulak ang Lord palayo. Bakit? Kasi wala na yung relasyon. Andun na tayo sa relihiyon, andun na tayo sa routine na lang, yung ginagawa natin, programa na lang. Wala na yung intimacy, wala na yung, hindi ka nakinikilig sa Panginoon, wala na yung na-excite ka sa Panginoon. No? Andun na yung parang iisipin mo pa lang, yung gagawin mo, pagod ka na. No? Kagigising mo pa lang, iisipin mo pa lang yung gagawin mo maghapon para sa Panginoon, gusto mo na ulit matulog. Bakit? Hindi ka na excited. Amen po. Sabi po niya dito, ang ganito po kasing klase ay yung nagiging program-driven na lang na tao or program-driven church na lang, hindi na po spirit-led. Amen? So, religion, ito ay relihiyon, hindi na po relasyon. So, ang hanap po ng Panginoon sa atin ay relasyon. Hindi na masarap yung mga gagawin mo pag ganito po ang mangyayari. No, they chose to please people rather than God. No, kailangan magawa ko tong programa na to para ayan, good job ako. Hindi, be an audience of one. I-please natin ang ating Panginoon. Kumbaga, sundin natin yung boses, yung tinig ng Holy Spirit, hindi yung programa. 'Di ba nga po si Kenneth Hagin pag may service siya, hindi niya na nga minsan natatapos yung sermon niya. Bakit? Hinahayaan niya po ang Holy Spirit ang mag-service. Amen po. So, ito pong bagay na to ay nagiging legalistic na po tayo dito, nagiging by the book na po lahat ng ginagawa natin, hindi na po malayang kumilos. Ang Holy Spirit, you're following the rules without engaging your heart. Puro rules. No, rules without engaging your heart. Sa mga bagay na to, ginagawa po natin ang mga bagay na ito. Maring ginagawa mo ito to prove na anak ka niya. No, kahit tulog ka, anak ka niya. Kumbaga, by might, by works, no, we're not saved by good deeds. No, pero faith without good deeds is dead. So, I'm not saying na maging lazy ka. No, ang tinutukoy po natin dito, kung sa tingin mo, mapiplease mo lang ang Lord dun sa routine without engaging your heart to the ministry, absolutely, mapupush natin ang Lord palayo sa atin, yung presence niya. Amen po. So, hindi po.
Wag natin gawin yung routine na yan just to prove na lingkod ako ng Diyos, missionary ako, pastor ako, Kristiyano ako, hindi. Kahit hindi mo patunayan na anak ka niya, kung talagang nag-accept ka kay Lord as in-accept mo siya as your Lord and Savior, anak ka niya. So bakit natin kailangan mag-effort na, paano po ba to? More on legalistic, more on by rules na, routine, hindi ka na masaya, nakakapagod po ito, nakaka-dry po ito. No? Ito yung time na mas madali kang ma-burn out. Bakit? Hindi na ikaw, you're not engaging your heart anymore. You don't love what you do anymore. No, na parang, yun nga po yung sinasabi ko kanina, wala na yung kilig. Try mo nung sobrang in love ka. Hindi ko po alam dito sa mga nanonood, yung mga nakaranas ng nililigawan, talagang kahit hanggang puyatan, telebabad, pero pag tumagal-tagal na, nagsawa ka na, parang hassle na siya sa'yo, no? Nampupuyat na to Hindi na to nakakatawa. Pero nung time na in love ka, talagang, aba naman, hanggang makatulog ka, andun sa tenga mo yung telepono, no? Sobrang andun yung kilig, andun yung masigasig ka na gawin, masigasig kang sumagot. Pero nung wala na yung pag-ibig, ginagawa mo na lang kasi routine na sa buhay mo. Wala nang kinikilig, ganyan. Ano na po nangyari? Nagsasawa ka na sa tawag niya, ayaw mo na sagutin yung tawag niya. Nakukuha po natin, wala na yung excitement. We are driven by duty, not driven by love anymore. Dapat po, ang nagtutulak sa atin sa paglilingkod ay ang pag-ibig, relasyon, hindi po relihiyon. So, ulitin ko po, itong bagay na ito ay nakakapagod. Mapapagod ka lang dito kung gagawin mo lang routine ang paglilingkod at hindi out of love, hindi dahil sa pag-ibig. Amen po. Na-explain ko na kanina na pag ikaw ay in love, parang yung adrenaline rush ba, tumataas. No? Yung bang kaya mong talunin yung kahit 10 metrong bakod sobrang excited ka, sobrang masaya kang maglingkod kasi mahal mo. Pero pag dumarating yung time na routine na lang, doon ka na nababurnout, doon ka na napapagod, i-check po natin yung heart natin. Amen po, yung wala ng joy sa ginagawa mo. Bakit? Kasi religion na lang, routine na lang, hindi na dahil sa relasyon at hindi na dahil sa intimacy, hindi na dahil sa pagmamahal sa Panginoon. Lastly, 25, lost God's presence, knowledge remained, power departed. Okay po, sabi niya sa Ezekiel chapter 10 verse 18, then the glory of the Lord departed from over the threshold of the temple and stopped above the cherubim. So may pwede po talaga tayong gawin para iwan tayo ng Holy Spirit, no? Kahit alam mo na ang instruction or yung calling po natin at pag hindi po natin ito pinag-ingatan, hindi po ito naging mahalaga sa atin, yung tinitake for granted lang po natin yung presensya ng Panginoon, iiwanan tayo ng Lord and we must be ready to take the consequences of our actions. Yung mga bagay na hindi natin napahalagan yung presensya ng Panginoon. No, Exodus chapter 33 verse 15, sabi po ni Moses, then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Lord, kung di ka sasama sa amin, ayaw namin umalis dito. Dito na lang kami kasi dito, andito ka. No, aanhin mo ang langit nang wala ang Diyos. No, ang mindset po kasi natin mga Kristiyano, gagawin ko to para makapunta ako ng langit. Hindi ko, ano lang po to, ina-example ko lang po na kung nasan si Jesus, nandun ka. Kung nasan ang presensya niya, nandun ka. Yun yung habol mo Yun yung great reward mo. Hindi natin reward yung pagpapala. Ano na yan Kumbaga, it comes after kumbaga, it will follow. Amen po. Susunod na yan. Yung mga blessings na yan, na material na bagay na yan. Pero ang pinaka-reward mo, God is my portion. God is my inheritance. He is my exceedingly great reward. Siya yung premyo ko, siya yung reward ko, siya lang masaya. Hindi ka after sa corona Right po? I'm not after the crown. Pero ang goal natin, ma-please natin ang Panginoon natin, magstay tayo sa presence niya. 'Di ba? Sabi nga ni David, gusto niya mag-dwell sa house ng ating Panginoon forever. So, eto po, pag wala po ang presensya ng Lord, tayo po ang talo, tayo po ang lugi, wala po tayong magagawa sa buhay. Sabi ng Panginoon sa John 15, apart from me,
you can do nothing. Nothing talaga. Wala po talaga tayong magagawa. Ano po nangyari nung si Saul, the Spirit of the Lord departed from Saul. Ano pong nangyari? Nag-start na matorment si Saul ng mga evil spirit. Para na siyang naloloka, kinakailangan pa niyang kunin si David para magtugtog ng harp, ng worship, para lumayo yung demonyo na yon na nagtutorment sa kanya. Ano pong nangyari when the Spirit of the Lord departed from Samson? Nawala yung human strength niya. Nawala yung lakas niya. Knowing that Samson ay, alam niya, aware siya na Nazarite siya. Alam niya may calling siya. Lumaki siya na set apart. Lumaki siyang consecrated. And yet, dumating yung time na naitulak niya ang Diyos palayo. At dahil doon, bumagsak yung kanyang anointing, nawala sa kanya yung anointing, nahuli siya, naikulong siya. Diba po, dinukot pa yung mata niya. Ano po nangyari? Nawala yung lakas niya, nahuli siya, pero buti andun yung grace ng Panginoon. Humingi siya ng pagkakataon sa Panginoon, nakalagay doon. Sabi niya, naging mas marami pa siyang na-accomplish kaysa nung mga early days ng buhay niya. So, humingi siya ng sorry sa Panginoon. Huwag naman na pong dumating sa point na itutulak mo ang Diyos palayo, kasi hingi ka na lang ulit ng sorry. After that, kamatayan na. Hindi po, i-check natin po yung mga heart natin, kung may mga bagay na nagiging dahilan, yung mga pinag-aralan natin, na ano ba yung mga nagiging dahilan, Lord, para may itulak kita palayo. Alam niyo po mga kapatid, hindi tayo na-design na ang presensya ng Diyos ay maging malayo sa atin or tayo ay maging malayo sa presensya ng Lord. Napakahirap. Wala kang magiging kakampi dito sa mundo. Pag ang presensya po ng Lord ay naitulak po natin palayo. Pag iniwan po tayo ng presensya ng Panginoon, yung vulnerability level mo sobrang magiging mataas, sobrang magiging open target po tayo sa kaaway. No? Wala tayong immunity mula sa atake ng kaaway. Amen po. Isa pa po na malayo tayo sa presensya ng Lord, mas madali ang magkasala. Ano yon? Maging vulnerable ka. Siyempre, may consequence yung kasalanan eh. Ngayon po, ito po, magiging own rules, own style, buhay ko to, walang pakialaman, pero doon po tayo mapapahamak. Mga kapatid, hindi po tayo na-design na malayo po sa presensya ng Lord. Katulad ng isang isda, hindi po yan na-design na walang tubig, mamamatay. Ganon din po tayo ng mga nilikha niya. No? Ganon din tayo ng mga lingkod niya. I-remind natin yung Lord, yung sarili natin kung gaano natin kamahal yung Lord, no? Kung dumarating tayo. Kasi end times na, maraming puwersa yung humihila sa atin palayo sa calling, sa ministry. Yung lilituhin ka dun sa napakinggan mo. Balik tayo dun sa salita ng Diyos, sundin natin. Magpapastor po tayo sa mga pastor natin. Hanapin natin yung presence na yon. Kasi yung presence na yon, yun po yung makakapagbago po ng buhay natin sa lahat ng aspeto. Kalusugan mo, financial man yan, spiritual, mental, di ba? Mental health issues, yung emotional. Bakit? If you have Jesus, you have everything. So, wag nating hayaan na ang presensya ng Lord ay iwan tayo. Amen po. So, tayo po ay manalangin. Yeah, so Father, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Lord, turuan mo kami kung paano pa mas maging mapalapit sa presensya mo. Kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa mga times na naiitulak ka namin palayo. Turuan mo kami kung paano pa mas magmahal sa'yo, mas magmahal sa gawain mo, mas magmahal sa mga mahal mo. Turuan mo pa kami kung paano mag-humble pa. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil lagi mo kaming nire-remind. Panginoon, dahil alam namin na ayaw mong mapalayo kami sa'yo o lumayo ka sa amin. Ayaw mo yun. Dahil ayaw mo kaming mapahamak. Apart from you, wala kaming magagawa, Panginoon. Wala kaming magagawa. Wala po kaming maipagmamalaki sa'yo. Kami ay nagpapasalamat. Sa kabila ng lahat ng ito, kami, Panginoon, ay inaabot mo. Salamat dahil mabuti kang Diyos. Ikaw ang aming Ama. Ikaw ang aming maaasahan. Salamat po. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang hapon po.